para sa ating mga Filipino senior citizen dito sa Pilipinas. Paano nga ba mag-apply at makasali sa DSWD Social Pension ngayong 2024? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka man dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na ito. And you can be a member dito sa aking YouTube channel. I-click nyo lamang ang ating join button na nasa baba. And since 2024 na ngayon mga ka-vlogs at sa dinami-dami pa ng ating mga Filipino senior citizen dito sa Pilipinas ang hindi pa rin kasali dito sa DSWD Social Pension Program, kung saan makakatanggap ng buwanang pensyon sa halagang 500 pesos at sa ngayon ay magiging 1,000 pesos na matapos nga pong doblehin na po ang budget ng social pension for this year 2024 na mula noon last year 2023 ay nasa 24 billion at sa ngayon 2024 ay magiging 49.81 billion na po. So doble na po ang buwan ng pensyon ng ating mga senior citizen. Pero marami pa rin po ang mga hindi pa kasali. Marami pa rin po ang hindi pa alam kung paano makakasali dito sa social pension program ni DSWD. So take note mga ka-vlogs na ang pwede lamang po dito sa DSWD social pension program ay yaong mga indigent senior citizen lamang. So ibig sabihin po na mga indigent senior citizen, sila po yung walang source of income. So ibig sabihin po ng walang source of income, wala po silang buwanang kita, no? Wala po silang monthly income na pantustos sa kanilang maintenance na gamot, pambili ng gamot, pambili ng gatas, ng diaper, ng pagkain, no? Wala po silang source of income. And pangalawa, sila po yung mga senior citizen na may sakit or bedridden mga ka-vlogs, no? Yung mga nakaratay sa kama, may mga iniindang karamdaman na walang pambili ng kanilang gamot. So, pangalawa po yon. Pangatlo naman, sila po yung tinatawag natin ng mga indigent senior citizen na walang sumusuporta or walang suporta galing sa kanilang pamilya, gaya ng anak or iba pang pamilya, no, in terms of financial needs. So, in short, no, wala talagang inaasahan na nagbibigay sa kanila ng sustento buwan-buwan mula sa kung sino man sa kanilang pamilya. And pang-apat, yung mga indigent senior citizen na tinatawag, yung wala talagang capacity na magbili or makabili ng kanilang gamot, maintenance na gamot para sa kanilang mga sakit, no, walang pambili ng gatas, ng diaper, ng pagkain mga ka-vlog. So yun po yung tinatawag na indigent Filipino senior citizen. Malinaw naman po yun mga ka-vlogs, no? Napakalinaw ng criteria ng qualification. Basta yun po yung sitwasyon ng isang senior citizen, talagang pasok po yun sa evaluation, no, dito sa DSWD Social Pension Program. Well, sa mga nagtatanong na meron silang ganun na mga kwalifikasyon, meron silang ganun na mga criteria, pero bakit hindi pa rin sila nakakasali sa social pension? So, ganito yun mga ka-vlogs, no? Meron kasing mga senior citizen na hindi talaga naka-apply doon sa kanilang OSCA or any senior citizen organization sa kanilang barangay or LGU, no? So, kailangan nyo po talagang magpunta, mag-coordinate, lumapit sa OSCA or yung ating Office of the Senior Citizen Affairs dyan sa inyong barangay or sa LGU para
apply at mag-fill up kayo ng accomplish application form para dito sa social pension. Kasi after nyo po mag-fill up sa tinatawag natin na accomplish application form para mag-apply dito sa social pension, meron pa yang gagawin or meron pa yang evaluation na gagawin po sa inyo. Ibig sabihin po ng evaluation, i-assist po kayo ng DSWD, ng LGU personnel kung talagang kayo ay pasok doon sa tinatawag natin na indigent na Filipino senior citizen. Kung talaga bang wala kayong mga inaasahang suporta buwan-buwan, wala kayong pambili ng gamot, ng pagkain, ng diaper, ng gatas at iba pa. So, yun yung nangyayari during the evaluation. After the evaluation ay kung mapapatunayan na qualified kayo at talagang karapat-dapat kayo sa social pension, saka po kayo i-confirm na kasali na kayo sa batch ng payout sa susunod na payout nga po ni social pension. So, ganun po yung proseso, ganun po yung process mga ka-vlogs. So, ulitin ko, napakasimple lang po ng napakasimple at napakalinaw po ng criteria na binigay po ni DSWD regarding nga po sa social pension, talagang indigent. So, take note, no? Bago ako magtapos sa video na to, take note, hindi po talaga kasali sa social pension ng mga senior citizen yung merong mga SSS pension na tinatanggap, yung merong GSIS pension na tinatanggap, at iba pang mga retirement pension na tinatanggap po ng mga senior citizen, no? Gaya po ng Armed Forces of the Philippines, no? Mga veterans, ayan, hindi po kayo kasali dito sa social pension. Malinaw na malinaw po ang guidelines ni DSWD. Only the indigent senior citizen ang po pwede sa social pension. Sana na may sundin po natin ito. And sana naman po ay sa mga kinauukulan, particular sa mga LGU, sa OSCA LGU, sa mga barangay, no? Sana naman ay sundin nyo po yun. Wala na po dapat yung palakasan system na tinatawag natin, no? Kung meron ng ibang pensyon na tinatanggap ang senior, huwag nyo nang isali sa social pension kasi bawal po yun. Well, pwede po kayong i-report niyan sa DSWD kung merong magre-report, no? Kasi bawal po yan mga ka-vlogs. And sa mga may pensyon naman, no, na tinatanggap, ibigay na lang po natin sa mga indigent na mga senior citizen. Dahil kawawa naman po sila, no? Dahil tayo magdodoble ng pensyon, sila kulang na kulang po. Or yung iba talaga hindi nakakasali dahil nga po sa mga ganitong mga issues na may mga hindi naman qualified, sinasali or nakasali dito sa social pension. So, sana naging malinaw po ang social pension. Paulit-ulit natin itong tinatalakay at paulit-ulit natin itong dinidiscuss. Pero, hindi ko alam kung hanggang ngayon, marami pa rin ang mga lumalabag at hindi nakakasunod dito sa napakasimpleng pulisiya ng social pension. And siguro naman sa DSWD gawin din po yung double checking, double evaluation sa mga social pensioner beneficiary dahil napakarami talaga, hindi ko mabilang na mga issues ang mini-message sa akin ng ating mga viewers hinggil nga po sa pagkakasali ng ibang hindi kwalipikado dito sa social pension. So, dapat talaga, no, i-double check ito ng DSWD. So, ulitin ko, malinaw po, no, kahit walang pinag-aralan, maiintindihan talaga yung kwalifikasyon ng social pension. So, sana naging gabay ang video na to. Sana naging bukas po ang ating palaisipan at ang ating isipan at ang ating pangunawa regarding sa social pension program ni DSWD. Kung isa ka sa kwalipikado
ng social pension na binabanggit ko, kung isa ka sa kwalipikado na indigent at hanggang ngayon ay hindi ka pa sali dito sa social pension, lumapit ka na po sa OSCA office sa inyong barangay or sa LGU at magsumite ng application form. Ang application form, libre lamang po yan. Hingiin nyo lang po dyan sa OSCA office para fill upan nyo at para mag-undergo kayo ng evaluation. So, sana naging gabay ang video na to kahit papano. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay sa all para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!